Ito yung ulam ng mga boss ngayon. Ipiprito ko lang siya. Nalinis at napatulog ko na siya. Pakuluan lang natin ng konti para hindi siya masunog. Kasi pag piniprito, minsan kasi gagamit tayo ng breadcrumbs. Luto na sa labas pero sa loob hindi pa. Nagpakulo lang ako dyan ng tubig. Nilagyan ko ng bawang, sibuyas, luya, dahon laurel, hale, cloves, turmeric powder, coriander powder, cumin powder, at saka ng fish masala. Siyempre salt, black pepper. Pakuluan lang natin siya ng konti. At pag half cook na siya, salain lang natin siya, tanggalin siya sa sabaw. Palamigin lang natin at i-coat na natin siya sa kanyang breading. Pating pala yan, guys. First time ko din magluluto ng pating, guys. Kasi minsan doon sa palengke namin, meron naman ng binibinta na pating, pero hindi man kami nabili. Pero yung pagi, oo, nabili kami minsan. Ito, nung namalingki si tatay or si sir namin ba, bumili siya ng pating, tapos ganyan ang gusto niyang luto, yung may breadcrumbs daw na pinirito. First time ko din talaga magluto ng pating, kaya ganyan, ginawan ko na lang ng paraan para hindi, malansa pala yan siya, no? Kaya pinakuluan ko siya kanina ng mga luya, ng maraming sangka para matanggal ang lansa. At ayun, nawala naman talaga yung lansa niya. Sa itlog naman, naglagay ako ng salt, black pepper, cumin powder, coriander powder, paprika powder, garlic powder. Inix ko lang siya at naglagay rin ako ng kunting fresh milk. Sa pag-coat naman, ibabad muna natin siya sa harina, lagay natin sa itlog, at saka ilagay natin sa breadcrumbs. Sa pagprito nito, dapat deep fry at hindi masyadong mainit na mainit ang mantika dahil pag sobrang mainit, paglagay natin ng isda ay masusunog agad siya. Painit na ako, hindi yan sobrang mainit. Habang piniprito ko siya, guys, sinasabi ko talaga na ano kaya ang lasa nito. Pero in fairness, nakakatakam talaga siya kasi yung itsura niya malutong, Dahil mabilis lang siyang maluto ang ating breadcrumbs. Kaya wag masyadong mainit ang at ating nung mantika. tinikman At ko wag din naman, masyadong as malakas in, ang ating masarap apoy. din talaga siya, guys. Nagustuhan din ng mga boss. Kakatuwa lang sa puso kasi kahit first time kong gawin, na-appreciate din, sabi ni nanay. Very nice. At lagi yan silang nagti-thank you talaga. At ayan na ang ating finished product. Para siyang fish fillet.